I have repotted 3 times yung plant ko pero failed pa rin. So good morning guys, today's vlog papakita ko sa inyo kung bakit failed yung 3 times na pagre-repot ko sa mga halaman ko. And before anything else guys, please don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell down there para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. So bakit nga ba failed yung 3 times kong pagre-repot sa mga halaman ko? So ganito ang nangyari guys. Bago pa nga ang lahat guys, yung mga plants ko pala galing yan ng Cavite. I ordered or I bought through live selling. So from Cavite, pinapadala nito dito sa Isabela, sa Cauayan City. So from Cauayan City to San Mariano. San Mariano. From Cauayan City to San Mariano. San Mariano to dito sa barangay namin. So guys, na-stress talaga ako. Pagdating ko, galing ako ng Abu Dhabi, nag-repot ako. So dahil sa excitement ko, ang medium ko guys ay regular soil at saka sand. Pinagmix ko yun. So nagmukhang nagmukhang loose soil yung Pero nung diniligan ko na sila guys, after 2 days, nagputik siya, naging putik. So failed, sabi ko, hindi to pwede. Kasi yung naging putik siya, parang naging na yung lupa, ang bigat pati. So ang ginawa ko guys, naghanap ako ng ipa. Napakahirap kasi ng ipa rito. So nagtanong-tanong ako, meron daw yung brother-in-law ko, meron siyang ipa. Hindi siya ipa guys, siya yung palay na wala daw laman, sabi niya. Kasi yung ipa, 'di ba, yun yung natanggalan na ng bigas. So tiningnan ko na guys, magaan naman. So wala ngang bigas. So dahil sa excitement ko, nag-repot ulit ako, binunot ko sila lahat, tinanggal ko. Tapos kumuha ako ng regular soil, dinagdagan ko ng konting buhangin plus ipa. So maganda, loose yung yung medium ko naging loose. So nung guys, buong araw ako nag-repot. So nung tapos na ako, ang ganda tignan. Kinaumagahan guys, na-discover ng manok, na-discover ng ibon yung palay, yung ipa. Oh my god guys, ay hinuhukay yung paso, kinakain ng mga ibon. So natatakot ako baka maputol-putol yung mga yung mga plants pagkamahal-mahal pa rin. So ginawa ko guys, namobrema ako, na-stress muli ako. Sabi ko, ano ba gagawin ko? So ang naging decision ko guys, babawasan ko yung medium ng plants ko, papatungan ko ng coco cubes. So nag-order ako ng coco cubes through online. Magaan pagdating. So binawasan ko nga guys, binawasan ko sila. So pinatungan ko ng coco cubes. So natakpan yung mga palay, yung ipa natakpan. So okay na. The following day guys, mga ilang araw, 2 to 3 days, eto na yung problema. Pangatlong ko na to, problema. Pangatlong repot ko na rin to. Tumubo yung mga palay guys. Grabe. Stress ako hanggang ngayon. So eto guys, papakita ko sa inyo. Tara, samahan nyo ako. Punta tayo dito sa bahay. Nandito kasi ako sa labas. So pakita ko sa inyo yung problema ko ngayon, kung anong solusyon na naman ang gagawin ko. Bunot ako ng bunot ng palay, pero napakarami hanggang ilalim kasi yun. So tubo ng tubo. So tara guys, samahan nyo ako para maintindihan nyo yung sinasabi ko. So guys, nandito na tayo sa bahay. So ito yung tinutukoy ko. Ito yung content natin sa araw na ito. 3 times akong nag-repot, 3 times din akong failed. So ang gaganda pa man din ng mga plans ko nito. Yung dahil sa excitement ko kung ano-ano yung nangyari. Ayan. So bagong dahon ito ng aking Monstera Deliciosa. So nakaka-excite naman guys kasi ang daming bagong dahon. Yun nga lang talaga may problema. So hanggang dito sa likod guys, halos lahat ng plants ko ay na repot ko, nalagyan ko ng palay. Hanggang dito sa likod, ayan tignan nyo guys may mga tumubo, may mga hindi pa tumubo na mga plants. Ayan, napakahirap guys, stress ako. Kahit bunot ako ng bunot, kita nyo ba yan? Ayan guys napakarami talaga. Grabe guys, ayan nakaka-stress. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So ang plano ko guys, nag-order uli ako ng coco cubes sa loam soil. So ire-repot ko uli sila. Ayan, ganito guys, bunot ako ng bunot pero may mga tumutubo. Kasi hanggang ilalim yan guys. Ayan grabe. Nakaka-stress pala yung excitement na ginawa ko
ganito pala naging resulta. So eto, tuyo pa kasi to guys, di ko pa diniligan, kaya hanggang ngayon wala pa masyadong tumutubo. Pero yung mga nadidiligan ko na tulad nito, ayan guys, oh, tulad ng mga yan, ang dami talagang ano guys, ayan, oh, kita nyo ba yan guys? Ang gaganda pa man din ng plants ko na ito, tapos ganyan ang nangyari, ayan oh, ang daming palay, ayan guys, oh. Instead na mag-last sila, iba naman ang ano nangyari. Instead na maging masaya na ako sa ganitong ano sitwasyon nila, ano naman, palay na mga nang tumubo. So 3 weeks na ako rito guys, 3 weeks na rin akong alaga ng alaga kung ano pinagagawa ko sa plant para lang maayos sila. So nag-order nga ako ng coco cubes plus loam soil, inaantay ko na lang sila. Irerepat ko muli sila for 4 times. 4 times. Pang-apat, sana maging successful. So eto guys, so walang ano to. Dito ko lang sa lupa, kaya mas maganda pa ata lupa na lang, walang naging problema. Ayan. Pero dito guys, ano, halos lagyan ko rin ito ng ano ng ipa. Buti na lang hindi ko nalagyan. So lahat ito guys, galing ito ng ano ng Cavite. Galing na ano yun? Bagong Silang Cavite. Bagong Silang ba yung Silang Cavite? Ayan. So eto guys, so ayan. Nagpalit din ako ng medium na mga to. Soil, ipa with coco cubes. Ayan. Ayan ang naging resulta. Kita nyo yan guys. Pag binunot mo pa man din, sasama yung mga ano, malalambot na lupa. Okay na sana yung medium nila kasi malambot na. Loose na pag diniligan mo na siya. Maganda rin yung tulo ng tubig. Hindi na i-stack. Hindi nagiging putik. Ayan. Kita nyo ba? So ito yung ano ko guys, oh, melendres ko. 3 yung melendres ko eh. Ayan guys, oh, tingnan nyo. Oh. Ang daming ipa guys. Stress ako. Ayan. Ayan oh. Kita nyo yan? Oh. Bunot ako ng bunot ng ganito guys. Pero meron ding tumutubo talaga. Kasi hanggang ilalim yan eh. So kahit bunot tayo ng bunot, ang mangyari ay tumutubo lang. Hindi yan mauubos. So ang gagawin ko guys, ano, papalitan ko talaga sila ng medium uli. Naantay ko lang yung order natin na parating. Ayan. Eto mga bago lang to eh. So buti pa tong mga ano, itong mga lumang halaman dito sa bahay, walang ganito, walang damo. Ayan, ang daming damo. Ayan oh. Mga luma to eh, ayan. Mga sinaunang plants ko. Hindi ko na hinaluan. Ito, tingnan nyo guys, oh, napakarami. Itong ano ko, ROF, Ring of Fire. Na, ano ba tawag dyan? So, ito naman yung ano ko, bilitay ko, ayan oh. Wala pa masyado, pero marami yan sa ilalim. Kasi nung nirepat ko sila, last na ano, nirepat ko, hindi ko sila diniligan. Kaya, hindi pa tumutubo. Pero yung mga nadiligan na matagal, marami na talagang tumubo tulad nito oh. Ayan. Kapag binubunot ko pa man din guys, sumasama yung mga ano, yung mga coco cubes, sumasama yung ibang ano niya, medium niya. Talagang stressful. Ayan. Hindi ko alam ang gagawin ko guys. Hopefully naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Hopefully naiintindihan niyo yung feelings ko kung bakit ako stress. So, lesson learned guys, huwag niyong tularan yung ginawa ko. Sabi nga nang nagbebenta ng plants, ano daw dapat na decompose yung rice hull na ginamit ko para hindi talaga sila tutubo. Susunugin daw muna o yung matagal na. So yung palay na to guys, ano yung rice hull, ano, fresh to eh. Grabe guys. Stress talaga yung inabot ko. Grabe. Yung excitement na palitan ng stress. But anyway guys, ano, ang gaganda naman nila. Tingnan mo to. Yung mga Thai constellation ko, yung mga variegated na Congo. Tapos ito yung marmalade ko, orange marmalade. Meron ng Anthurium na Crystal Hope. Pero ayan nga guys, so tingnan nyo. Kahit pinubunot ko yan guys, the following day meron uli. Ito yung sinasabi ko, meron siyang problema sa dahon. So ito yung Seratum ko na Golden Flame. Ayan. Nakakatuwa, kahit stress ako. Nakakatuwa kasi may mga bagong dahon na yan. Yung Thai cons ko. Bago dahon ng mga to guys. Pinutol ko din yung mga old leaf. So ito yung Dying Ampord. So ito guys, so yung Florida Beauty ko. Ang ganda niya. Tapos ito yung pinaka old leaf din ng ano, Thai cons na yan. Marami akong Thai cons guys. 3 pots ata. Grabe. Ayan. Dito lang ako talaga na stress guys. Sorry. Talagang stressful yung inabot ko sa palay na to. So eto guys, di ko sila nirepat.
Ganyan pa rin yung repat niya pag send sa akin. At di ko rin dinagdagan ng palay o nilagyan ng ibang medium yung ano nila, yung lupa nila, kaya di ako na-stress dito. Although nagpa-plan pa akong ire-repat ang mga to, lagay sa mga big pots. Ayan, gaganda nila. So ayan, akala ko makakapag relax na ako, hindi pa pala. So ayan guys, may mga plants din ako rito, orchids pala dito sa may puno na ito. Ito yung Cattleya, malalaki yung ano nito, flower niya. Marami na ring bagong leaves, oh. Mga 3 weeks na rin kasi ako rito, 3 weeks na rin. So more than a month ng mga to dito sa bahay. So magaganda ang bulaklak nito guys, malalaki, orange at saka yellow. Meron akong ano nito, hindi ko alam kung ano tawag yung nasa taas. So ayan, ito yung mga caladium dito sa baba. Ito yung prutas na ano, bugnay. At saka meron ako rito na santol, mangga, at saka rambutan. So ayan guys, oh, kita nyo ba yan? Grabe, pag nakikita ako nai-stress ako. Pinupuntahan pa rin ng mga manok ito guys. So ginagawa ko, di ko na sila hinahayaan ko na lang para kainin lahat yung palay. So ito yung mga luma kong plants dito. Etong gumamela na to, tatanggalin ko kasi ano to, mauod. So ayan, ito yung ruby na rubber plant. Red ruby ba ang tawag dyan? Or ruby lang? So ayan. Dito naman tayo sa side nito guys. Ayan. Ito yung mga old plants ko na adenium or desert rose na dinagdagan ko rin ng medium ng with palay. Ayan. Mga old mga to. Pinatungan ko sila ng mga kaso tumubo din yung mga palay. So ito yung bilitay ko na normal lang. Ayan, nakita nyo ba guys? Hanggang ilalim kasi to. Kaya talagang stress ako. So napakaganda nitong bromeliads na yan. Ayan ang daming ipa. Ganyan siya guys, pag binubunot ko sumasama yung mga coco cubes. Eto guys, hindi ko dinagdagan. Ganito yung una kong medium. Tumutubo lang yung mga damo pero bibihira. Pero walang stress. Pero eto, maganda nga yung medium nila. May palay, may coco cubes, may lupa, pero napakarami namang tumutubong palay. Failed talaga. Ayan. 3 weeks ata ako mag-garden, 3 weeks ata ako mag-re-repat. So pag padating na guys yung yung coco cubes saka yung loam soil, ire-repat ko ulit sila. I-separate ko yung mga coco cubes, kukunin ko lang yun, tapos tatanggalin na natin yung mga lupa, ipa at saka buhangin. So ayan guys, ang ganda pa man din. Gandang-ganda ako eh. So ipakita ko naman yung kabila. So eto guys, eto, ayan, wala pang masyadong tumutubo kasi hindi ko pa sila masyadong dinidiligan mula nung nirepat ko kasi wet pa nga yung yung lupa nila. So eto yung pinakabagong dahon ng monstera ko. Ang laki. Dito na lang ako guys nare-relax. Dito na lang ako natutuwa sa mga bagong dahon na binibigay nila. Kahit papaano, nakakasurvive naman sila at nagpapakita sila ng kaginhawaan or hindi sila nagtatampo. Yun nga lang, ako yung nagtampo. Ayan guys, nakita nyo na yung halaman ko. Grabe, na-stress talaga ako. Nakaka-stress yung ginawa ko. So, naantay ko lang na parating yung in-order kong loam soil. Plus, nag-order pa ako ng coco cubes. Kasi papalitan ko lahat. So, ire-repat ko na naman. Bali, 1, 2, 3, 4 times ko nang ire-repat. 4 times kong ire-repat siya. Nakaka-stress. So okay guys, thanks for watching. Have a good day. Happy Monday. Tawa-tawa lang para tanggal ang stress. Please don't forget to subscribe and click the notification bell down there para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Have a good day and God bless.